Mr. Silent Channel. Chapter 86 hanggang 70. Tinatrato mo akong parang baboy. 0086. Hindi mahalaga kung ito ay angkop o hindi, maaari mong kainin ito hanggat gusto mo, bakit ang dami mong iniisip? Nadama ni Yefan na ito ay isang malaking pagsasaalang-alang. Hindi napigilan ni Su Qingzhou ang kanyang panloob na pagnanasa, kaya nasabi na lamang niya, kung gayon. Anyway, hinayaan mo akong kainin ito, hindi ang sarili kong desisyon. Para sa kapakanan ng iyong magandang pagganap ngayon, tatanggapin ko ang panukalang ito. Okay sige, niyaya na kita kumain. Hindi napigilan ni Yefan ang matawa. Nang pumasok ang dalawa sa dessert shop, ang clerk ay tila nawalan ng kaunti nang makita nila ang mukha ni Su Qingzhou. Ngunit mabilis siyang nagtanong ng masigasig, "Welcome, please take a seat, what do you need?" Binuksan ni Yefan ang upuan, naupo kasama ang babae, at sinabi sa babae, "Umorder ka muna." Su Qingzhou pagkatapos tingnan ng menu, nag-alinlangan siya, at sinabing, "Kung gayon, gusto ko ng 4 na strawberry-flavored na donut, at isang tasa ng fairy grass at wintermelon tea." Okay, ma'am, isinulat ito ng clerk at tinanong si Yefan, "Ano ang gusto mo, ginoo?" Lihim na natuwa si Yefan, ang babaeng ito ay kumakain ng 8 sa isang gabi sa bahay, ngunit 4 lang ang inorder niya, halatang natatakot siya na ang kanyang pagiging, donut devil, ay matakot sa clerk. "Gusto ko ng 8 donut, 4 na strawberry, 4 na orihinal na lasa, at isang tasa ng bubble tea," sabi ni Yefan. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, hindi niya maiwasang tumingin sa lalaki nang may pagtataka. Nag-alinlangan ang clerk, 12 donuts for 2. "Gusto mo bang mag-empake?" Umiling si Yefan, "Malaki ang gana ko, maaari kang magpatuloy." "Oh, nakikita ko." Ang clerk ay hindi masyadong nag-alinlangan. Pagkatapos ng lahat, si Yefan ay isang malaking tao, at hindi masyadong nakakatakot na kumain ng 7 o 8 donut. Pagkaalis ng clerk, nagtanong si Su Qingzhou, "Kumakain ka rin ng donuts?" Nakangiting sumagot si Yefan, "Huwag kang mag-alala, 4 na original flavor lang ang kinakain ko, at sa iyo na ang iba pang strawberry flavor. Ako, sapat na ako para sa 4. Nang sabihin ito ni Su Qingzhou, napakahina ng kanyang boses. Nagkibit-balikat si Yefan, "Kung busog ka, hayaan mong kainin ko ito, kakainin ko." Well, tumango si Su Qingzhou. Pagkatapos ng pag-init, inihain ang mga donut, 8 pink na strawberry, 4 na gintong orihinal na lasa. Gutom na si Su Qingzhou sa oras na ito, at ayaw niyang pakialaman kung ano ang iniisip ni Yefan tungkol sa kanya, kaya agad niyang kinuha ang lasa ng strawberry, ibinuka ang kanyang bibig at kumagat. Sa isang masaya at kontentong mukha, siya ay mukhang isang maliit na batang babae. Nakangiting tumingin sa kanya si Yefan, at naramdaman na ang isang babaeng kumakain ng donut ay mas masigla kaysa sa kanyang paninigarilyo. Napakasarap ba nito? Kumagat si Yefan at sinabing, "Palagay ko plain bread lang na may frosting." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, naging seryoso ang buong ekspresyon ni Su Qingzhou, at siya ay umungol, "Kalokohan. Naiintindihan mo ba ang mga donut?" Nagulat si Yefan, "Ano ang nangyayari?" at nahihiyang sinabi, "Bakit? Mali ako." Kumagat muna si Su Qingzhou, pagkatapos ay itinuro ang donut sa kanyang kamay, at sinabing, "Ang donut ay hindi isang ordinaryong tinapay. Ang perpektong donut ay napakahalaga sa diameter at laki ng donut. Ang diameter ng butas sa gitna ay kinakailangan. Tulad ng mga donut sa tindahang ito, ang diameter ay 80, at ang butas sa gitna ay 10 mm, kaya ang soft-brittle ratio ay malapit lang sa golden ratio. Ang mga taong gustong mas malambot, ang butas ay dapat gawing mas maliit. Para sa mga mahilig sa crispy shells, ang butas ay dapat buksan ng kaunti mas malaki. Ito ay napakahalaga. At ang dami ng frosting para sa donut ay dapat na tama, sa pangkalahatan ay 5.5 hanggang 6 na gramo ang pinakamahusay, ang tindahan na ito ay malinaw na naglalagay ng napakarami, ngunit ito ay maganda pa rin sa pangkalahatan. Pagkatapos magsalita, kumuha ng isa pang, si Su Qingzhou, at sa ikatlong kagat, kinain niya ang buong donut. Tahimik na tumitig si Yefan sa babae, "Eksperto ka talaga sa pagkain ng donut." Inilibot ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata, wala siyang oras para alagaan si Yefan, at patuloy na kinuha ang pangalawa at kinain ito. Sa huli, ang lahat ng 8 strawberry ay inalis ni Su Qingzhou, at kinain ni Yefan ang natitirang 4, na ayos lang. Nang umalis ang dalawa sa dessert shop, namula ang mukha ni Su Qingzhou, halatang nasa mabuting kalagayan. Bulong ni Yefan sa kanyang puso, ngunit hindi niya makita na ang babaeng ito ay lubos na suportado, at ilang mga donut ang nagpasaya sa kanya. "Dapat ba tayong umuwi ng diretsyo, o mag-shopping sa mall?" Tanong ni Yefan pagkalabas ng tindahan. Nag-alinlangan sandali si Su Qingzhou, at 2 salita ang lumabas, "Whatever." Naisip ni Yefan sa kanyang sarili na bihira ang 2 tao na pumupunta sa mall, kaya't ipinasyal niya na lang ang babae. Tinatayang hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong bumisita sa mall ng ganito sa mga normal na panahon. Pag-uwi niya, siguradong magtatrabaho siya. Pagkatapos ay maglakad-lakad tayo para tingnan kung may masarap, at pagkatapos ay bumili, sabi ni Yefan. "Sa tingin mo baboy ako? Kumakain pa.
Bahagyang nagpout si Su Qingzhou, naramdaman niyang maaaring nasira ang kanyang imahe dahil sa mga donut. Gustong tumawa ni Ye Fan, dahil talagang kawili-wili ang ekspresyon ng babae, ngunit nagpigil siya at sinabing, gusto kong bumili ng isang bagay para kay Tita Jiang, ano sa palagay mo? Oh! Nakahinga ng maluwag si Su Qingzhou, ito pala ang nangyari, kaya sinabi niya, mahilig kumain ng candied chestnut si Tita Jiang. Okay, naalala ko na may isa sa ibaba, bibili tayo kapag bumalik tayo, sabi ni Ye Fan. Ngumiti si Su Qingzhou, tumango, at umalis sa kapaligiran ng trabaho, ang babae ay lubos na nag-relax. Ang ngiting ito ay nagpamukha kay Ye Fan na natigilan. What's wrong? Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Nagtataka si Su Qingzhou, maaaring may kung anong crumb icing sa kanyang mukha. Taos-pusong sinabi ni Ye Fan, sa tingin ko lang ay magiging maganda kung maaari kang ngumiti ng higit sa karaniwan. Natigilan ang ekspresyon ni Su Qingzhou, isang pulang kinang ang lumitaw sa kanyang magandang mukha, lumingon siya at sinabing, bakit gusto mo akong tumawa? Ang ganda mo kapag ngumingiti ka, sabi ni Ye Fan. Lalong namula si Su Qingzhou, at binigyan ng galit na tingin ng lalaki, hindi kita papansinin kung magsasalita ka pa ng kalokohan. Pinilit ni Ye Fan ang kanyang dila, hindi na nakakairita sa mga babae. Naiintindihan niya ang manipis na balat ng dalaga. Magkatabing naglakad ang dalawa sa mall. Pagkatapos ng lahat, si Su Qingzhou ay isang workaholic, at kapag nakita niya ang ilang mga kategorya na pinapatakbo ng kanyang kumpanya, titingnan pa rin niya ito, kaya medyo sulit na bisitahin. Habang naglalakad siya, natural siyang magsalita. Matagal itong tiniis ni Ye Fan, ngunit hindi niya maiwasang magtanong, Qingzhou, bakit ang hilig mo ng donut? Dahil lang sa tingin mo ay masarap ito. Si Su Qingzhou ay nakatitig sa isang window ng tindahan look, pagkatapos marinig ang tanong na ito, nag-isip ako saglit bago sumagot ng tahimik, bago namatay ang aking ina, pinalaki niya akong mag-isa. Ang aming mag-ina ay napakahirap, at hindi niya ako mabigyan ng makakain. Until one time, ay sa ikalimang kaarawan ko, alam niyang gusto ko ang strawberry at binilhan niya ako ng strawberry-flavored donut bilang birthday cake. Akala ko masarap ito, kaya patuloy akong nagsusumikap para dito. Pero walang ganoong kalaking pera ang nanay ko, kaya nangako siyang bibili ako nito sa aking kaarawan. Makalipas ang isang taon, noong ika-6 na kaarawan ko, binilhan din niya ako ng donut. Akala ko makakain ko pa rin ito sa ika-7 kaarawan ko, ngunit sa huli. Hindi. Iniwan ako 3 araw bago ang aking kaarawan. Chapter 0087 Bakit hindi ko sinabi ng mas maaga? 0087. Hindi inaasahan ni Ye Fan na ito ang dahilan kung bakit gusto ng mga babae ang mga donut. Para sa kanya, ang strawberry-flavored donuts ay mas malamang na maalala ang lasa ng kanyang ina. Paumanhin, hindi ko inaasahan na magtatanong ng ganoon kalungkot na tanong, awkward na sabi ni Ye Fan. Umiling si Su Qingzhou, tapos na ang lahat, at hindi mo sinasadya. Tsaka, lagi akong mahilig kumain. Habang kumakain, iniisip ko ang nanay ko. Masarap magkaroon ng kabuhayan. Naisip din ito ni Ye Fan, at least noong kinain ito ni Su Qingzhou, matamis ang kanyang bibig. Ano naman sayo? Tanong ni Su Qingzhou matapos mag-alinlangan. Ano ako? Nagtataka si Ye Fan. Sinabi ko ang tungkol sa aking ina, hindi mo ba masasabi ang tungkol sa iyong mga magulang? Halimbawa, kapag kumakain ako ng donut, naiisip ko ang aking ina, kailan mo sila na-miss? Tanong ni Su Qingzhou. Si Ye Fan ay tahimik, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iisip, at siya ay naglalakad ng walang ingat. Naisip ni Su Qingzhou na ayaw magsalita ng lalaki, kaya ngumuso siya, damot, kung ayaw mong magsalita, kalimutan mo na ito. Kahit kailan, biglang sagot ni Ye Fan. Tumigil si Su Qingzhou at matamlay na tiningnan ang lalaki. Nagpakita si Ye Fan ng isang pahiwatig ng sakit, at nag-aatubili ng umiti, araw-araw, bawat segundo, anumang oras, kahit na managinip ako, iisipin ko ang aking mga magulang, lalo na ang aking ina. Hindi alam ni Su Qingzhou kung bakit, ngunit ang kanyang puso ay parang dinadamdam ng kung ano. Ang bagay ay napilipit, at ito ay masakit na naging dahilan upang siya ay umakyat at yakapin ang lalaki. Ngunit nagpipigil pa rin siya at nakangiting sinabi, ayaw mo akong magsabi ng I'm sorry, di ba? Napangiti si Ye Fan, hindi, tapos na ang lahat, pagkatapos pag-isipan ito, kailangang mabuhay ang buhay, tama ba? Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi at tumango. Kahit na gusto niyang malaman kung bakit napakasakit para sa isang lalaki na banggitin ang kanyang mga magulang, nagpigil siya. Matapos bilhin ang piniritong kastanyas na may asukal, bumalik ang dalawa. Sa kotse, si Su Qingzhou, na nakaupo sa likod na hanay, ay nakatanggap ng tawag mula kay Chenya. Chenya, kumusta ang investigasyon? Sino ang gustong makita ni Dr. Runida? Tanong ni Su Qingzhou. Mr. Su, maaaring hindi ka naniniwala sa sinabi mo, at sa tingin ko ito ay masyadong kakaiba. Ano ba, sabihin mo lang ng diretsyo, sumimangot si Su Qingzhou. Huminga ng malalim si Chenya at sinabing, sa wakas nalaman ko na ang schedule ni Dr. Runida bukas ay pumunta sa Crescent Bay Community. Si Minister Feng. Anong Feng? Sabi ni Su Qingzhou sa kalagitnaan. Biglang natauhan, sinabi mo si Minister Feng Yueying. Well,
Parang magpatingin sa doktor para sa nakababatang kapatid ni Minister Feng, at sa pagkakataong ito ay kusa akong pumunta sa Xia Kingdom. Ito ay talagang kakaiba, kaya hinala ko na ito ay isang pagkakamali. Oo, sabi ni Chenya. Umupo si Su Qingzhou sa kotse at natigilan saglit bago niya sinabi, ako na mismo ang tatawag para kumpirmahin ito, ibaba mo muna ang tawag, dapat kang magpahinga ng maaga. Oo, Mr. Su. Pagkatapos ibaba ang telepono, agad na dinial ni Su Qingzhou ang numero ni Feng Yueying. Si Feng Yueying ay hindi nagpahinga ng maaga, kinuha niya ito at tinanong sa malumanay na boses, Mr. Su, ano ang problema? Ate, tatanungin kita mag-isa, sabi ni Su Qingzhou. WHO. Nagtaka si Feng Yueying. Florica Runida, kilala mo ba kung sino siya? Tanong ni Su Qingzhou. Nanatili si Feng Yueying sa telepono ng ilang sandali, pagkatapos ay lumapit at nagtanong, Mr. Su, sinabi sa iyo ni Ye Fan. Siyempre alam ko, pupunta siya sa bahay ko bukas para magpatingin sa doktor para sa aking kapatid. Agad na nanginig ang kamay ni Su Qingzhou, at halos mabitawan niya ang kanyang telepono, kilala mo talaga si Dr. Runida. Maingat na tumugon si Feng Yueying, kakakilala ko lang ngayon. Siya ang matandang kaibigan ni Ye Fan, sabi ni Ye Fan. Hiniling sa kanya ng Fan na tulungan siyang gamutin ang kapatid ko. Ano, sabi mo, siya si Ye Fan. Inimbitahan. Lalong nabigla si Su Qingzhou, ang kanyang magagandang mga mata ay nakatitig sa kawalan ng lalaki na nagmamaneho sa kanyang harapan. Gustong tumawa ni Ye Fan ng matagal. Balak niyang sabihin sa babae ang tungkol dito, pero tinanong na lang niya ito, hindi naman masama. Inikot ni Ye Fan ang kanyang ulo at inihambing ang isang kamay ng gunting, na nagpapahiwatig na iyon ang kanyang obra maestra. Pakiramdam ni Su Qingzhou ay hindi na kaya ng kanyang puso, sino ba ang banal na lalaking ito? Nakakatakot na purihin si Master Eric, ang Royal Tailor, at sa pagkakataong ito, si Dr. Roonides, na nambobola sa mayayaman at maharlika. Kahit paano siya gumawa ng appointment at kung paano niya binayaran ang presyo, dumating si Ye Fan sa sandaling inimbitahan niya siya. Tiyak na nakasalubong din ni Roonides si Ye Fan na umiinom sa isang bar, di ba? Akala ni Feng Yueying ay may nasabi siyang mali, Mr. Su, ano ang nangyayari sa iyo? Bakit hindi ka nagsalita? Ate, alam mo ba talaga ang katayuan ni Dr. Runida sa mundo ng medikal? Walang magawang tanong ni Su Qingzhou. Nahihiyang sinabi ni Feng Yueying, ako. Takot na takot ako sa aksidente sa sasakyan ngayon. Kakaligaw ko lang ng mainit, at mas mabuti na. Wala pa akong oras para tingnan ito. Then go check it out, ibababa ko muna ang tawag. Tinapos ni Su Qingzhou ang tawag. Huminga ng malalim ang babae at nagtanong, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Inosenteng lumingon si Ye Fan, Beauty, nakalimutan mong pumasok ako sa opisina mo noong hapon para magtanong tungkol sa kalagayan ng lola mo. Pinalayas mo ako, hindi naman sa ayaw kong sabihin. Ikaw, naalala lang ni Su Qingzhou, na parang hindi niya binigyan ng pagkakataon ang lalaki na magpaliwanag, namula ang mukha niya, at bamulong siya, hindi ko alam, kilala mo si Dr. Roonides, hindi ba mas maganda kung ipaliwanag mo ito ng mas maaga? Nagsisisi ka na ba ngayon? Kaya naman minsan nagbabago ang ugali mo at kahit anong oras ay ipinagkakalat mo ang galit mo sa iba, para matakot ang mga tao sa iyo, at magkakaroon ka ng sama ng loob kapag may nagawa kang mali. Paano ka? Sabi ni Ye Fan. Gustong pabulaan na ni Su Qingzhou, ngunit nang maisip niya ito, mayroon pa siyang hihilingin, kaya kailangan niyang tiisin ito at tahimik na sinabi, maaari mo bang hilingin kay Dr. Runida na tulungan ang aking lola na tingnan? Hindi ako ito. One-sided, kailangang hayaan ni lola na makita niya ito, sabi ni Ye Fan. Huwag kang mag-alala, hanggat payag si Dr. Runida, tiyak na itali ko ang aking lola sa kanya. Seryosong sabi ni Su Qingzhou. Napangiti si Ye Fan, hindi ko inaasahan na wala kang pakialam sa iyong ama, ngunit medyo mabait ka sa iyong lola. Ibinaba ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at sinabing, ako ay inampun pabalik sa pamilya Su noong ako ay 10 taong gulang. Ang unang bumati sa akin sa pintuan ay ang aking lola, na nagmungkahi din sa aking lolo na ibalik ako sa pamilyang Su upang hindi na ako ulila. Mayroon akong paggalang sa ang aking lolo dahil tinuruan niya ako kung paano maging isang negosyante at hinayaan akong mahanap ang layunin at kahulugan ng buhay. At ang lola ko, siya ang lola ko, maliban kay Tita Jiang sa buong pamilya ng Su, siya lang ang nag-iisang gumagalang sa akin ng puro mabuti. Noong bata pa ako ay pinapagalitan ako ni Tung Hozan, ang lola ko ang nangunguna sa akin. Malakas ang suporta niya noong humawak ako sa posisyon bilang pangulo na maayos akong makapanunungkulan. Kung makaka-recover si lola sa sakit niya, gagastos pa ako ng pera. Tumango si Ye Fan ng may pag-unawa, at medyo naiingit. Kung tutusin, ni hindi niya alam kung buhay pa ang kanyang lolo't lola, lalo pa silang nakilala. Sasabihin ko kay Florica, tiyak na ibibigay niya ang mukha ko, pagtibay ni Ye Fan. Lumiwanag ang mukha ni Su Qingzhou at nakahinga siya ng maluwag, ngunit hindi niya maiwasang magtanong, bakit kilala mo si Dr. Roonides? Chapter 0088 Sino siya? 0088. Nag-isip ng dahilan si Ye Fan at sinabing, kami ay. Nagkita ba kayo sa isang bar? Direktang pinutol ni Su Qingzhou ang lalaki.
Hoy! Paano mo nalaman yun? Sabi ni Ye Fan, na may parehong dahilan tulad ng naisip niya. Galit na nagngangalit si Su Qingzhou, tinanggap mo talaga akong tulala. Kung gusto mong gumawa ng kasinungalingan, gumawa ka ng disente. Anyway, just because she know each other, napakaraming dahilan para tulungan niya ang lola natin na magpatingin sa doktor, di ba? Lola ko yun, hindi Kami. Oy, totoo man o hindi, pareho tayong mag-boyfriend at girlfriend, nakangiting sabi ni Ye Fan. Inilibot ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata, laging gustong samantalahin ng lalaking ito, at alang-alang sa kanyang tulong, tiniis muna niya ito. Sa isang villa sa Huahai City. Madilim ang ilaw sa sala sa unang palapag, at sa tabi ng isang mahabang oval na mesa, isang matipunong lalaki ang nagbuhos ng kanyang sarili ng inumin. Ito ang pinuno ng Iron Lock Gang, si Yu Hanlong. Sabi mo, ang mga taong pinadala namin ay nagmaneho ng kanilang mga sasakyan upang bumangga sa mga kama ng bulaklak, at sila ay namatay, ngunit ang mga tao ay hindi pa pinapatay. Inamoy ni Yu Hanlong ang mutay sa baso at ininom ito. Ang lalaking may salamin sa mata na nakatayo sa kabilang panig ng mesa ay nanginginig at maingat na tumango, oo. Oo, katulong, ito ay talagang masama, at makatuwiran na siya ay nataman hanggang sa mamatay. Oo, bumangga ang isang truck sa isang kotse, bumaba ang lahat sa kotse, at hindi pa rin nila ito nahajab. Ito ay isang magandang palabas. Tumawa si Yu Hanlong, at biglang nagdilim muli ang kanyang mukha. Bigla niyang binato yung wine glass doon sa lalaking may baso. Bang! Ang! Sumigaw ang lalaking may salamin, nabasag ang salamin, at napakasakit ng noo. Dali-dali siyang bumagsak sa lupa at sumigaw, tulungan mong iligtas ang iyong buhay. Talagang pipiliin ko ang isang taong mas matalino at mas may karanasan sa pagkakataong ito. Patayin na ng tuluyan ang Ye Fan na iyon. Maaari natin siyang lasunin, at tiyak na mamamatay siya kung lasunin natin siya. Tapos na. Dinampot ni Yu Hanlong ang bote ng alak, humigop ng 2 higop ng gudong-gudong, at mabangis na sinabi, hindi, gugulatin ang ahas, kung mabibigo itong muli, hindi makabubuting maakit ang atensyon ng estado. Nabalitaan kong papunta na rito ang mga taga-Dragon Tooth. Ang unang koponan, ang Huahai kamakailan, ay kailangan pa ring tahimik. Longya, subordinate ba ito ng misteryosong hukbo ng Dragon Soul? Totoo ba ang organisasyong ito? Nagtatakang tanong ng lalaking may salamin. Sinaway ni Yu Hanlong, kalokohan. Kung hindi, sa palagay mo ba opisyal na kinokontrol ng ating Xia Kingdom ang napakaraming sinaunang martial arts sects at pinapanatili lamang ang isang grupo ng mga tamad? Huwag maliitin ang Longya, kahit na ito ay isang mas mababang antas ng organisasyon ng Dragon Soul, lahat sila ay napakahusay. Ayokong magkaroon ng anumang gulo bago matapos ang transaksyon sa Jungle Arms Dealer. Masunarang tumango ang lalaking may salamin, oo. Lahat ng utos ng Gangmaster. Ye Fan, Masama para sa mabubuting gawa ni Yu Hanlong, maya-maya kailangan mong bayaran ang halaga. Ngumisi si Yu Hanlong, ang kanyang mga mata ay puno ng pamatay na layunin. Kinabukasan, naalala ni Ye Fan na dadalo siya sa party ng mga orphanage kasama si Du Yuner. Kaya madaling araw, humiling sina Ye Fan at Su Qingzhou na umalis, at hindi nila siya makakasama pagkatapos ng trabaho. Gayunpaman, si Su Qingzhou ay walang oras para pakialaman siya, dahil plano niyang bumalik sa kanyang bayan ng personal at ibalik ang kanyang lola na si Bishuqin sa Huahai. Sa ilalim ng friendly na imbitasyon ni Ye Fan, nangako si Runida na titingnan ang pancreatic cancer para kay Bishuqin bukas, kaya isang araw lang ang paghahanda ni Su Qingzhou. Si Su Qingzhou ay naguguluhan din kung gaano kalawak ang lipunan ng isang lalaki at kung gaano karaming mga kaibigan ang kanyang ginawa. Ngunit dahan-dahan lang niyang naiintindihan, dahil hindi naman talaga ito pinag-uusapan ni Ye Fan. Sa kabutihang palad, si Su Qingzhou ay orihinal na isang malakas na karakter. Kung hindi sinabi sa kanya ng lalaki, may fighting spirit pa rin siya. Maya-maya, malalaman niya kung ano ang nangyayari sa likod nito. Kasabay nito, si Su Qingzhou at Feng Yueying ay wala sa kumpanya buong araw, at biglang nakaramdam ng pagkabagot si Ye Fan maliban sa tanghalian at pakikipagtalo kay Shu Lingshan. Oo naman, mas mabuting magkaroon ng mas maraming magagandang babae, bulong ni Ye Fan sa kanyang puso. Sa hapon, maagang bumaba sa trabaho si Ye Fan at nakarating sa gate ng paaralan ng Huahai No. Isang high school. Opisyal nang nagsimula ang paaralan, at biglang naalala ni Ye Fan na si Mumumo ay nasa 3 taon din sa high school dito, ngunit maikli lang ang araw na ito, kung hindi, gusto ko talagang makita kung ano ang hitsura ng babaeng ito sa paaralan. Papasok pa lang ako, naabutan ko na may nakatayo ng isang payat na babae sa ilalim ng malaking puno ng camphor. Ang batang babae ay nakasuot ng floral na damit, na may buhok na hanggang alampay, may isla ng mga tampok ng mukha, balingkinita na kulay rosas na leeg, simple at sariwa. Kuya Ye Fan. Masayang tumakbo si Du Yuner nang makita niya ang lalaki, alam kong malapit ka nang dumating, palagi kang nasa oras. Saglit na sumulyap si Ye Fan ng may emosyon, Yuner, bakit ka nagbibihis ng konti na parang supermodel, sayang maging teacher. Mukhang maganda ba? Matagal ko nang binili ang damit na ito, at hindi ko kailanman ikinahiyang isuot ito, sabi ni Du Yuner na may nahihiyang ngiti.
Wala itong kinalaman sa mga palda, pangunahin itong tungkol sa kagandahan, mataimtim na sabi ni Ye Fan. Isang pamumula ang lumitaw sa mukha ni Du Yun'er, na parang napuno ng pulot ang kanyang puso. Brother Ye Fan, huwag mo nang pag-usapan, nakakahiya. Tumawa si Ye Fan at hindi masyadong tinukso ang inosenteng babae. Sabay silang sumakay ng taxi at nagmamadaling pumunta sa itinakdang tagpuan. Bilang isang mayamang tao, hindi magbubok si Song Xinghe ng mga lugar tulad ng mga ordinaryong hotel at KTV. Ang meeting point sa pagkakataong ito ay isang sikat na high-end club sa Huahai. Mayroon itong lahat ng makakain, maiinom at makalaro. Napakataas ng presyo kaya hindi ito kayang bayaran ng karaniwang uring manggagawa. Sa pintuan ng clubhouse, tumingala si Ye Fan at nakita ang isang simple at eleganteng karatula na may nakasulat na Cloud Club. Ito ay wala, ngunit ang pabilog na bronze pattern sa ibabang kanang sulok ng signboard ay nagulat kay Ye Fan. Kuya Ye Fan, ano ang tinitingnan mo? Tanong ni Du Yun'er. Ngumiti si Ye Fan at umiling, wala. Sa oras na ito, nagkataon akong nakakita ng isang lalaki at isang babae na naglalakad. Hawak ng babae ang braso ng lalaki, mukhang napaka-intimate. Ang lalaki ay nakasuot ng Fendi short sleeve na pangitaas at isang sikat na relo, at ang babae ay nakasuot din ng Chanel low neck ready to wear, may bitbit na Hermes bag, na may magandang figure at napakagandang damit. Liu Shuangshuang. Mabilis na nakilala ni Du Yun'er ang babae nang makita niya ito. Du Yun'er. Lumingon si Liu Shuangshuang, may bakas ng paninibugho ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit mabilis siyang ngumiti. Oh, gaya ng inaasahan sa munting engkanto sa aming maliliit na kaibigan, lalo siyang gumaganda. Tungkol naman sa lalaking Fendi, nang makita niya si Du Yun'er, may kumislap na liwanag sa kanyang mga mata, at nahihirapan itong lumingon. Shuangshuang, ito ba si Miss Do ay kaibigan din ng iyong orphanage? Lalong nagselos si Liu Shuangshuang nang makita niya ang tingin sa mga mata ng kapareha niyang lalaki. Oo, Du Yun'er ang pangalan niya, Yun'er, fiancé ko ito, Chai Hao ang pangalan niya. Fiancé. Wala nang ibang narinig si Du Yun'er, at taos pusong masaya para kay Liu Shuangshuang, binabati kita, malapit ka ng ikasal. Ang aking pamilya, si Chai Hao, ay ang batang may-ari ng Hongxing Electronics, bagamat siya ay kasing yaman ni Brother Song. Hindi ko may kukumpara, ngunit halos hindi ako mabilang-bilang isang maliit na amo na may daan-daang milyong mga ari-arian. Magkasama lang tayo sa tadhana. Si Liu Shuangshuang ay mukhang napaka-casual, at binaligtad ang kanyang buhok. Ngayon lang itinaas ni Liu Shuangshuang ang kanyang mga mata at sumulyap kay Ye Fan, sino siya? Mukhang hindi natin siya nakita sa party. Kabanata 0089 ang payaso. 0089. Ito si Brother Ye Fan. Hindi ba't ilang beses na siyang wala, pero sa pagkakataong ito ay libre siya, kaya dinala ko siya dito. Masayang sabi ni Du Yun'er. Ikaw Fan. Naalala tuloy ni Liu Shuangshuang na may ganoong tao, at nagtanong, talagang hindi ko nakita, hindi ba sabi mo bumalik ka rin galing sa ibang bansa? Bakit hindi ka pumunta ng 2 beses noon? You should be doing well, right? Nakalimutan na talaga ni Ye Fan kung sino si Liu Shuangshuang. Malabo niyang naalala na tila napakaingay nitong babae. Ngumiti siya at sinabing totoo, bago ang iyong party ay taglamig o tag-araw, at naging abala ito sa pagkukumpuni ng aircon, kaya wala akong oras na pumunta. Ayusin ang aircon. Maintenance worker ka ba? Nagtatakang tanong ni Liu Shuangshuang. Oo, tumanggo si Ye Fan at hindi na nagsalita pa. Anyway, after 2 months, baka maging maintenance worker na naman siya. Humajijek si Liu Shuangshuang at nanginginig, narinig ko sa unang pagkakataon na ang mga bumalik ay maaaring maging mga maintenance worker, nagkakamali ka ba? Tawang-tawa ako. Paano ito naging katangahan? Oops, pasensya na, ako hindi ito masyadong prangka, Hajijek. Si Chai Hao ay tumingin din ng masama at ngumiti, Shuangshuang, hindi ka maaaring tumawa sa iba. Ang aircon ay laging kailangang ayusin, kung hindi, ang aming sentral na aircon ay sira, kailangan ba nating gawin ito sa ating sarili? Ayusin. Oo, mahal, matalino ka pa. Lalong tumawa si Liu Shuangshuang. Medyo nalungkot si Du Yun'er at may gustong sabihin, ngunit direktang hinawakan ito ni Ye Fan. Ngumiti si Ye Fan sa kanya at umiling, sinabing huwag makipagtalo sa iba. Walang kwenta ang pakikipagtalo sa ganyang tao, basta makita mo lang kung sino ang ibang tao, sapat na. Nang pumasok sina Chai Hao at Liu Shuangshuang sa clubhouse, galit na sinabi ni Du Yun'er, paano magiging ganito si Liu Shuangshuang, ulila na ang lahat, bakit kayo nagtatawanan? Yun'er, napakawalang muwang mo. Tinatrato mo sila bilang mabuting kasama, ngunit kapag bumalik ka sa orphanage buwan-buwan para maglaban ng damit, magluto, at tumulong sa paglilinis, nakakita ka na ba ng ilang tao na bumalik para tulungan ka? Tanong ni Ye Fan. Ang mga mata ni Du Yun'er ay malungkot ng ilang sandali. Sa katunayan, kakaunti ang mga ulila na lumaki at handang bumalik upang bisitahin si Din Li, lalo na ang maging isang voluntaryo. Ganito ang lipunan. Sa mata ng maraming tao, bukod sa pera, ito ay para magkaroon ng katanyagan at reputasyon. Para sa kanila, ang karanasan sa orphanage ay isang kahihiyan at isang hadlang para sa kanila. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Song Xinghe ay isa ng mayamang tao,
sa tingin mo ang mga ordinaryong tao ay tinatrato ang mga bisita, pupunta ka ba sa party? Hindi naman, ngumiti si Yefan at umiling. Matapos marinig ito ni Du Yuner, namumula ang kanyang mga mata, at mahinang sinabi niya, ayaw ko nang pumasok pagkatapos marinig ang sinabi mo. Ngumiti si Yefan, nandito na lahat, kung hindi ka papasok, sinasabi ng mga tao na hindi ka nababagay sa grupo, at nagpapanggap ka. At saka, lahat sila para sa kanilang magandang buhay, hindi masamang tao, huwag masyadong komplikado. Maging masaya ka lang. Si Du Yuner pagkatapos ay ngumiti ng mahina, at tumingin sa lalaki sa isang kaakit-akit na paraan, Brother Yefan, pakiramdam ko ay napaka-mature mo na, at palagi kang maraming matututunan sa iyo. Mahal mo ba ako? Kung gayon, marinig natin ito, kuya. Mas mabuti kung maaari mo akong halikan. Itinuro ni Yefan ang kanyang mukha. Ngumiti si Du Yuner at inikot ang mga mata sa kanya, hindi na ako seryoso ulit, tara na, gutom na ako, kain muna tayo. Ngumiti si Yefan at papasok na sana sa clubhouse kasama ang babae, ngunit napansin niya na may isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya mula sa likuran. Hindi niya maiwasang lumingon at nakita niya ang isang puting Bentley Mulsanne na nakaparada sa isang VIP parking space mula sa malayo. Dahil sa salamin sa bintana, hindi ko makita kung sino ang nasa loob. Kuya Yefan, anong problema? Nakita ni Du Yuner ang lalaki na nakatayo pa rin. Ay, wala lang, parang may nakatitig sa akin kasi gwapo ako, sabi ni Yefan. Sinaktan siya ni Du Yuner at napailing na nakangiti, wala talaga siyang magawa sa isang lalaki. Kasunod ng waiter, dumating ang dalawa sa isang eleganteng pinalamutian at kakaibang malaking kahon, at may isang mesa na puno ng mga lalaki at babae. Si Chai Hao at Liu Shuangshuang, na nakakita sa kanila sa pintuan, ay nakikipag-chat na sa iba pa doon. Yuner, isang lalaking mahigit 1.8 metro ang taas, na may maayos na pagkakasuklay ng buhok sa likod ng kanyang ulo, marangal na anyo, at nakasuot ng estilo ng isang superior, tumayo mula sa upuan ng master at binati si Du Yuner ng nakangiti. Big Brother Song, ngumiti ng magalang si Du Yuner. Tinitigan ni Song Xinghe ang babae na may nagniningas na mga mata. Pagkatapos manood ng 5 o 6 na segundo, lumingon siya kay Yefan, Yefan. Napagtanto ni Yefan na ito ay si Song Xinghe na lumaki, at hindi mapigil ang duling. Maingat niyang tiningnan ang figure at bilis ni Song Xinghe. Kakaiba. Ang batang ito ay nagtatago ng malalim. Bagamat napansin ni Yefan ang maraming impormasyon sa kanyang puso, ang mga gawain ni Song Xinghe ay walang kinalaman sa kanya. Sino ang walang sikreto? Sa makatuwid, si Yefan ay nagkunwaring casual at binati ng nakangiti, long time no see, Xinghe. Noong bata pa ang dalawa, dahil sa relasyon ni Du Yuner, naging sobrang close sila, at marami silang hindi malilimutang alaala, kaya sobrang close sila. Bahagyang ngumiti si Song Xinghe, humakbang pasulong at nakipagkamay kay Yefan. Hinawakan ni Yefan ang kamay ni Song Xinghe, na lalong nagpatunay ng ilan sa mga hula sa kanyang puso. Mahigit sa 10 taon na kitang hindi nakita, hindi ko talaga ito makilala. Halika at maupo ka, welcome ka, sabi ni Song Xinghe na may mapagbigay na saloobin ng isang matagumpay na tao. Sa sandaling siya ay nakaupo, si Liu Shuangshuang ay nagsimulang ngumiti ng misteryosong sinabi, hulaan mo, Yefan, ang munting bully noon, ay ginagawa ang kanyang ginagawa ngayon. Dahil medyo agresibo si Yefan sa welfare home noong bata pa siya, at madalas siyang tumatanda. Natakot ang kanyang mga anak nang makita siya, kaya tinawag siyang little bully. Pagtingin sa damit na ito, dapat ay isang magandang halo. Narinig ko mula kay Yuner noong nakaraan, hindi ba ito isang bumalik? Sabi ng isang babaeng maikli ang buhok na nagngangalang Gu Jiangyan. Oo, si Yefan ay sobrang abala sa trabaho noon, malamang na kumita siya ng malaki, hula ng isa pang lalaking nagngangalang Lei Xiaoshu. Natawa si Liu Shuangshuang nang marinig niya ito, nag-aayos siya ng air conditioner, kaya syempre abala siya sa tag-araw at taglamig. Ano? Ang grupo ng mga tao sa mesa ay lahat ay nakatitig kay Yefan sa paraang natulala, kahit na walang pagkalito sa mga taong naroroon. May mga magagaling, ngunit lahat sila ay may disenteng trabaho. Ganon din ang walang ama o ina. Ang bawat tao ay likas na ihahambing sa isa't isa kung sino ang mas mabuti at kung sino ang mas masahol, at hindi sila darating dahil sa kanilang pagpapahalaga sa sarili. Nang marinig na si Yefan ay isang air conditioner repairer, lahat ay tumingin sa kanya ng may labis na lamig, at ang ilang mga tao ay nagdadala pa ng bakas ng paghamak. Nakaramdam ng hindi komportable si Du Yuner, at malamig na sinabi na may magandang mukha, hindi ito pagnanakaw o pagnanakaw, at hindi nakakahiya para kay Brother Yefan na mag-ayos ng mga electrical appliances. Ngumisi si Liu Shuangshuang, Yuner, hindi namin tinatawanan si Yefan. Kaya lang walang makakaisip na ang munting Panginoon na nasa orphanage noon ay hindi kayang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Sayang. Haha, ano pa ang silbi ng matinding pakikipaglaban kapag pumasok ka sa lipunan? Ang susi ay tingnan mo ang iyong utak. Nagsuot si Lei Xiaoshu ng isang frame ng salamin. Bakit parang sinasabi mo na si Yefan ay tanga? Humajijek si Gu Jiangyan. Sa ilang sandali, mas maraming tao ang tumawa, na para bang si Yefan ay isang clown para sa kasiyahan. Kabanata 0090
0090. Nagsisi si Du Yuner sa kanyang puso, alam niyang hindi lalapit si Ye Fan, tumingin siya kay Ye Fan sa tabi niya, ngunit nakita niyang hindi naman galit ang lalaki. Siyempre hindi magagalit si Ye Fan. Kung galit siya sa mga lalaking ito, hindi ba't ka-level niya sila? Para kay Ye Fan, ang sitwasyong ito ay medyo kawili-wili, tulad ng panunood ng isang grupo ng mga hanggal na nagbibiruan. Bakit mo ginagawa ito? Unang beses nandito si Brother Ye Fan, kaya siya lang ang pinag-uusapan. Ganun ba talaga kahalaga ang trabaho niya? Sumulyap si Song Xinghe kay Ye Fan at ngumiti, sa tingin ko tama si Yuner, ano ang gagawin mo? Hindi mahalaga ang trabaho, tutal kailangan ng bawat posisyon na gawin ito, halika rito. Huwag mo nang pag-usapan ito, sabay tayong magtaas ng baso, nagpapasalamat ako sa iyong pagpapahalaga. Isang grupo ng mga tao ang agad na nag-echo na may ngiti, pinupuri si Song Xinghe sa pagiging talagang mataas ang antas at madaling lapitan. Pagkatapos magsimulang kumain, sunod-sunod na mga masasarap na delicacy ang inihain, karamihan sa mga ito ay mga high-value dish, na ginawang puri ng lahat kay Song Xinghe. Narinig ko na itong Union Club ay isang elite membership system. Nag-iimbito lang ito ng mga miyembro, at hindi tumatanggap ng mga miyembro sa publiko. Ang boss ay ang chairman ng Union Group. Chairman lang daw ang pwedeng pumunta dito. Gaya ng inaasahan kay Boss Song, bumalik lang siya kay Zia ng ilang taon. Umakyat na ito sa tuktok na bilog ng Huahai, sabi ni Liu Shuangshuang. Union Real Estate ba talaga itong binuksan? Nabalitaan ko na si Chu Yunyao from Union ay mula sa isang malaking pamilya at may malakas na backstage. Kaya't halos 10 taon na siyang namumuhunan sa Huahai, at walang nang ahas na saktan siya, kahit ang 3 gang ni Huahai ay umiikot sa ulap, sabi ni Lei Xiaoshu. Hindi katakataka na ang isang clubhouse ay itinayo sa isang lugar kung saan mahal ang lupa, at ang bilang ng mga tao na natatanggap nito ay napakaliit. Oo naman, ang mundo ng mayayaman ay iba, sabi ni Gu Jiangyan. Hindi pa raw nakalista ang Union Group dahil sa ilang national background. Kapag nakalista na, maaaring ito na ang pinakamahalagang kumpanya sa Huahai. Walang duda na si Chu Yunyao ay isang tunay na queen-level figure sa Huahai business world. Maraming nag-uusap ang isang grupo ng mga tao, ngunit medyo natuwa si Ye Fan. Chu Yunyao, hindi nakakagulat ang apelyidong Chu, pero parang narinig ko na ang pangalang ito sa isang lugar. Boss Song, paano mo nakuha ang mga miyembro dito? Sila ba ang nagkusa na ihatid sila? Tinanong ni Liu Shuangshuang ang chismis. Sinabi ni Song Xinghe na may normal na ekspresyon, maswerte lang ako. Nakilala ko si Director Chu sa 2 reception, at binigyan niya ako ng membership card. Pagkatapos, sinabi yun, kumuha si Song Xinghe ng isang gintong card at bahagyang umiling. Nako, napakaganda ng card na ito, Boss Song, tingnan natin. Si Liu Shuangshuang ay sabik na makita ito. Tumingin si Song Xinghe kay Du Yuner, ngunit nadismaya nang makitang bahagyang sumimangot si Du Yuner at walang interes na harapin ito. Walang pagpipilian si Song Xinghe kundi ipasa ang gold card kay Liu Shuangshuang at sa iba pa. Sa sandaling kinuha ni Liu Shuangshuang ang gintong card, tiningnan niya ng malapitan at may emosyong sinabi, sok-sok. Ang bigat talaga, parang ginto talaga ang gamit. Gusto. Huwag kang mag-alala, magpa-picture muna ako at ipadala ito sa isang circle of friends. Masayang sinimula ni Liu Shuangshuang na kunin ang telepono ng lokal na malupit at nagsimulang kumuha ng litrato. Bahagyang nalungkot si Chai Hao, pakiramdam niya ay inihahambing siya, vulgar, anong klaseng circle of friends ang naroon? Ilaw ni Mr. Song, ano ang inaalala mo? Si Liu Shuangshuang ay abala sa pagsusulat ng text at hindi siya pinansin. Hindi nagtagal, isang circle of friends ang naipost. Nag-selfie din si Liu Shuangshuang sa 45° na anggulo, at nagsulat ng mahina, Cloud Club, ang sarap sa pakiramdam na maghapunan kasama si President Song of Galaxy Group. Nakita ng ilan sa mga kasamang naruroon ang circle of friends na ito, at nagsimula na rin silang kumuha ng litrato at ipakita ang mga ito sa kanilang mga kaibigan. Yuner, tingnan mo ang card na ito. Napakaganda nito, hindi ito makikita ng karamihan sa buong buhay. Ibinigay ni Gu Jiangyan ang card at hiniling kay Du Yuner na makita ito. Ngunit umiling si Du Yuner at nakangiting sinabi, nakita ko, nakikita mo. Para naman kay Ye Fan, walang papansinin. Bilang isang maliit na boss, natural na hindi ito magagawa ni Chai Hao nang nakayuko, ngunit hindi siya umupo, kinuha ang kanyang business card at sinabing, Mr. Song, ako ang General Manager ng Hongxing Electronics, ito ang aking business card. Inilagay ito ni Song Xinghe sa mesa at bahagyang ngumiti, I'm sorry, nandito ako para makipagkita sa inyo ngayon, hindi para sa trabaho, kaya hindi ako makapagpalit ng business card sa inyo. Hindi bale, matagal ko nang hinahangaan si Mr. Song. Mukhang 8 bilyon ang halaga ng iyong biotechnology company, tama. Naghahanda na rin kaming Hongxing Electronics na palawakin ang mga channel ng kooperasyon sa nakalipas na 2 taon. Direktang sumabad si Song Xinghe. Sa mga salita ni Chai Hao, kumain tayo, at magkakaroon tayo ng pagkakataong mag-usap pagkatapos ng trabaho. Iyon lang. Okay, nadismaya si Chai Hao, dahil inaasahan niyang makikilala niya si Song Xinghe ng formal,
kahit na kumuha siya ng business card ng Song Xinghe, maipapakita niya ito. Mas mabuti kung pag-usapan natin ang tungkol sa kooperasyon, ngunit sa kasamaang palad, tila ayaw siyang pansinin ni Song Xinghe. Nang makita ni Liu Shuangshuang ang pagkabigo sa kanyang kasintahan, nabalisa si Liu Shuangshuang at nakaramdam ng hiya, kaya't sinabi niya, "Oh, Boss Song, bigyan mo lang ako ng payat na mukha, at alagaan mo ang aking pamilyang si Chai Hao sa hinaharap. Ang Hongxing Electronics ay isa ring lumang kumpanya na mahigit 20 taon na. Mayroong higit sa 1 bilyong sukat. Wow, Shuangshuang, napakayaman ng pamilya ng iyong kasintahan. Hindi ba't isa kang batang lola sa hinaharap?" Naiinggit na sabi ni Gu Jiangyan at ng iba pa. Naramdaman ni Chai Hao na nabawi niya ang mukha niya, iwinagayway niya ang kanyang kamay at mahinhin na sinabi, "Kung ikukumpara sa Galaxy Group ni President Song, naglalaro lang tayo ng maliit na laro." Para sa isang oras, nagkaroon ng isa pang round ng pag-ihaw at pag-ihaw sa bawat isa. Ang buong talahanayan ay tinatalakay ang membership card, kung gaano karaming ginto ang nasa loob nito, kung magkano ang halaga ng pagkain, kung saan ang lahat ay gumawa ng kayamanan kamakailan, at iba pa. Tanging si Yefan lang ang kumain ng black truffle steak at Australian lobster sa isang malaking subo ng kanyang sarili, na nagsasaya sa kanyang sarili. Nang makitang puno ng kalungkutan ang mukha ni Du Yuner, ngumiti si Yefan at nilagyan ito ng plato ng steak girl. "Hindi ka ba nagugutom? Kumain ka na." Tumingin si Du Yuner sa nakaka-relax na lalaki, at sa wakas ay ngumiti, tumango at nagsimulang ilipat ang kanyang mga chopstick. Nakita rin ni Song Xinghe, na kanina pa nagpapansin kay Du Yuner, ang eksenang ito, kumunot ang noo niya at sinabing, "Yuner, tinawagan kita noong nakaraan para tanungin ka tungkol sa pagpasok sa aming kumpanya, ngunit hindi mo pa ako sinasagot." Tela ng lana. Nang marinig ito ng lahat, nagulat silang lahat kay Du Yuner, at ang ilan ay naiinggit. "Boss Song, gusto mo bang magtrabaho si Yuner sa iyong lugar? Napakaganda ng mga benepisyo, kaya maraming mga mag-aaral mula sa mga prestihiyosong unibersidad ay hindi na makakapasok sa iyong kumpanya." "Oo, narinig ko na nakabatay ka sa mga pamantayan ng mga negosyong pinondohan ng ibang bansa, at ang mga sahod ay batay sa mga pamantayan ng magnesium, at maaari ka ring ilaan sa mga apartment ng kawani." Bahagyang ngumiti si Song Xinghe at sinabing, sa kakayahan ni Yuner sa trabaho, mainam na pumunta sa aming kumpanya bilang isang sekretarya, at ang sahod ay mas malaki kaysa sa pagiging guro. Nainggit talaga ako kay Yuner. Alam kong nilalaro namin si Boss Song noong bata pa kami. Talagang nagmamalasakit si Boss Song kay Yuner. Tumawa si Gu Jiangyan at ang iba pa. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.